Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangalawa ko na repair mga kabay. Job number 39753 letter E. So ang model nito mga kabay DWE 8200PL. Ito po yung tinatawag nilang deadman switch. Dahil pag bitaw nyo po, patay na siya kaagad. Ayan. So ito mga kabay gumagana. Ang problema niya ito, hindi nila makalas yung talim. Ayan. Tapos ayan, pinukpok na nila yan. Meron na siyang tama, ayan. So, ganun naman po talaga ang gagawin yan. Pero, merong pamamaraan dyan na para mabilis siya matanggal. So, testing muna natin kung gumagana. Ayan, saksak po natin. So, wala siyang problema sa motor, wala siyang problema dito sa loob. Ito lang po sa labas. Ayan. So pinaka problema nito, ito, hindi makalas. Sinubukan ko na rin ito mga kabay gamitan ng pangkalas niyan, bumaluktot lang yung pangkalas. So ito mga kabay, dahil hindi na makalas, matigas, ganun po talaga pag nasabugan ka ng bala. Kahit ako na experience ko yan nung nagcutting ako ng bakal, tapos mapalag yung kamay ko dahil nanginginig eh. So sumabog yung bala, hindi naman ako tinamaan dahil merong guard ganito. Hindi na siya makalas. Laging ganyan yan mga kabay, kahit dito yung mga kapitbahay namin dito sa Alonso, yung mga nagkakating ng plancha, yung makakapal, grinder gamit nila, laging ganun ang nangyayari, dinadala dito sa akin. So ang pangtanggal ko yan mga kabay, ito po heat gun. Iinitin mo lang siya mga kabay. Ayan. Iinitin mo lang yan hanggang sa mainit bago nyo siya paluin. Ayan. So iinitin mo lang siya ng iinitin bago nyo siya paluin dito. Pero wag nyong pigilan mga kabay, yung spindle, wag nyong pigilan. Hayaan mo siyang paikot-ikot lang. Kasi pag pinigilan mo yan, nilock mo yung lock spindle niya, tapos papaluin nyo, pwedeng mabasag yung gearbox nyo, ito. Pwede ring maputol yung lock niya, ito. Yan. Kaya hindi ko, pag halimbawang papaluin, okay lang paluin basta wag nyong pigilan, wag nyong ilak yung spindle para ikot lang siya ng ikot. So ito mga kabay, iinitin ko muna siya. Ayan, heat gun ang gamit. Ngayon kung wala naman kayong heat gun, pwede sakalan. Ganun nyo sakalan nyo para uminit ito. Pag uminit ito mga kabay, saka nyo siya paluin. Pag ganyan. Papakita ko mamaya mga kabay, initin ko muna siya. So yan mga kabay, subukan natin ngayon. Ayan. So syempre, ganun lang ang estilo, wag nyong hawakan dahil baka mapalo nyo yung kamay nyo. Tapos ganyan lang po. Yan. Tapos biglain nyo lang po ng palo. Ayun. Malambot na siya mga kabay. Pero syempre, wag nyong hawakan dahil mainit po yung kanyang flange. Ayan. So nakalas na natin mga kabay. Init pala. Yan. So pandarin natin ulit mga kabay. So ang pinakasira lang niya mga kabay ay yung kanyang flange. Ito. Kailangan natin itong palitan. Dahil may mga tama na po siya, ayan. Ayan, mainit pa po yan. Yung inner flange niya, okay pa yan. So ito lang yung papalitan natin. So ang babayaran lang niya dito mga kabay, ito, alam ko nasa 150 ito. Tapos labor na 200, so magiging 350 lang yung babayaran niya dito. So yan, ganun lang po ang pagkalas ng flange kapag nasabugan kayo ng bala. So iinitin nyo lang para makalas. Basta pag nagpalo kayo mga kabay, wag nyong ilak yung spindle. Ayan. So ganun lang gagawin niyo, hayaan mo siyang paikot-ikot para pag pinalo mo siya, hindi masisira itong gearbox niyo. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. Sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware 530 T Alonso, Santa Cruz, Manila. Bye-bye.